Tiniyak ng Pangasinan 3rd District Engineering Office na walang anomalya o ghost project sa kanilang nasasakupan kasunod ng mga alalahanin tungkol sa mga proyektong hindi natutuloy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay matapos matuklasan ng Pangulo ang mga anomalya sa ilang opisina ng Department of Public Works and Highways kung saan may mga ghost project kahit may milyong-milyong pondong na ilalabas para sa flood control. Ayon kay Engineer Maria Venus Torio, ang District Engineer ng nasabing opisina, na maayos ang lahat ng kanilang mga proyektong sinasagawa at hindi nila pinapayagan ang anumang anomalya sa kanilang distrito. Sa ngayon, 2025 anya, mayroong 67 proyekto para sa flood control na nagkakahalaga ng nasa 3.945 billion pesos ang kanilang nasasakupan gaya ng 5th and 6th District, kung saan 37 dito ay tapos na habang 30 naman ang kasalukuyang ginagawa at malapit nang matapos dahil mayroon silang 13 kontraktor na nagtatrabaho sa mga ito. Ipinahayag din niya na ang budget ngayong taon na ang pinakamalaki mula noong 2022. Dahil noong 2022 may budget ang kanilang opisina na 1.541 billion pesos para sa 43 proyekto. Noong 2023 naman, 699.65 million pesos para sa 20 proyekto at noong 2024 ay nasa 3.658 billion pesos para naman sa 61 proyekto kung saan halos lahat ay tapos na at monitoring na lamang ang ginagawa kasama ang pagkukumpuni kung kinakailangan. Kaugnay nito na ang flood control project sa mga bayan ng Balungaw papuntang Umingan para sa Banila River at Natividad sa mga riverbank protection ang may malalaking pondo na umaabot sa 100 milyong piso bawat package 1 hanggang package 3. Piniliwanag naman ni Engineer Torio na hindi gaanong problema sa kanilang lugar ang pagbaha dahil sa matitibay at dekalidad na proyekto, ngunit ang pinakamalalang naranasan nila ay noong bagyong Pepeng ilang taon na ang nakakalipas matapos maapektuhan sa baha ang buong Rosales at mga kalapit na bayan. Naniniwala ito sa kakayahan ng kanilang mga kontraktor na sumunod sa mga pamantayan sa pagsasagawa ng mga proyekto kaya walang nangyayaring anomalya sa kanilang distrito. Tungkol naman sa mga napapabalitang substandard na mga materyales sa proyekto, sinabi ni Engineer Torio na maigting nilang tinututukan ang mga materyales na ginagamit upang masiguro na ito ay sumusunod sa mga pamantayan at hindi nasasayang ang pondo ng gobyerno. Dagdag pa ng nasabing opisina, bukas sila sa anumang pagtatanong o pag-uulat mula sa publiko hinggil sa mga proyekto. Hinihikayat nila ang mga mamamayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang magkaroon ng transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at aktibo sa pagbibigay ng impormasyon, layon ng Pangasinan 3rd District Engineering Office na mapanatilang tiwala ng publiko at masiguro na ang mga proyekto ay tunay na makikinabang sa mga mamamayan. Ang Pangasinan 3rd District Engineering Office, when it comes to flood control projects, ay okay naman po. Sa hawak nating dalawang distrito, 5th District at 6th Legislative District of Pangasinan ay katamtaman lang kung parang wala hindi gaanong naramdaman yung nakaraang pagbaha po na talagang naramdaman ng mga nasa ibang lugar po at sa ibang probinsya. O yung project natin dito sa 5th at 6th District ay sakto lang po dahil na-mitigate naman namin po yung flooding nung nakaraan. Although kung ma-remember nyo po itong Rosales o itong 6th District ay hardly hit noong time ng Pepeng, di ba? Umabot pa hanggang doon sa SM yung pagtaas ng tubig. Pero sa ngayon po, maayos naman po. Dahil doon sa ating mga flood control projects na naging effective po sa ating mga ilog po. Ang pondo natin po sa flood control project noong 2022 ay 1.541 billion po. Ito ay bali 43 projects po sa iba't ibang lugar ng buong 5th at 6th District na lahat po ay completed po. Noong 2023 naman po, we have 20 flood control projects amounting to total of 699
0.65 million. And for 2024, we have 61 projects all completed na rin po, amounting to 3.658 billion. At itong 2025, we have 67 flood control projects. 37 are completed at 30 po yung ongoing, with a total amount po, yung completed at ongoing, 3.945 billion. O sa nakalipas nating taon, medyo malaki po yung 2025. Pero as compared to 2024, parang nasa kulang-kulang na 300 million ang difference po. So, mas mataas pa rin. Mas mataas pa rin. Okay naman po yung mga 30. Malapit na pong matapos ang mga yon. Kasi yung paggawa ng flood control natin, siguro medyo na-stop lang yung nakaraang sunod-sunod na bagyo, pero ongoing po. At malapit nang matapos. Yung mga pinakamahal na nagawa nating project ay yung 100 million po doon sa construction of flood control structure along Banila River sa Balungao to Umingan, Pangasinan po. Bali, package 1, package 2, 100 million, package 3, 100 million. At sa Kabulandayan River, Natividad, Pangasinan, meron din po tayong 100 million projects doon. Package 1, package 2, 100 million, hanggang package 3 po. 2025 po yun. Yung tigwa 100 million po na nabanggit ko po until 2025. More on sa Balungao at Natividad po. Meron din po sa Tayog, 100 million po. Sa 2025, we have 13 contractors. So, sila naman na nasiwa sa mga projects. Opo, bali 67 projects po distributed sa 13 contractors. Ay, opo, sa Pangasinan 3rd District Engineering Office, alam ko, wala kaming ghost project ever since, sir. Hindi natin naging practice yan sa Pangasinan. At alam ko, hindi lang dito sa aming distrito, kahit sa ibang lugar. Pag nag-uusap kami ng mga kapwa ko district engineer, pag nagkikita kami, ay meron pa bang ganon? Yung ghost project? Kasi sa atin po, yung monitoring system natin na mayroong geotag photographs, real-time photographs, kung saan yung location po ng project natin. Na-inspection din yun ng COA. At sa central office, may monitoring system din sila. Pag meron tayong CPES, yung CPES po, yung Contractors Performance Evaluators po, na pupunta sa bawat project. At meron pa tayong Quality Assurance Unit team na nag-check po ng mga projects. At we are submitting yung mga geotag photographs po. Kaya hindi po namin alam kung paano yung mga usapin na may sa ibang lugar, paano nagkakaroon ng ghost projects. Hindi yung mga materialis naman natin na ginagamit ay minomonitor yan ng ating project engineers, yung mga site engineer po natin pag nagsusupervise po sila ng projects. Wala namang pong issue sa amin na gano'n na substandard. Although, medyo may na-damage ng konti, pero wala po kaming experience na ganon yung substandard projects na nakikita po natin sa TV, di ba? Napapanood dun sa mga balita. Nagtataka kami na paano may nangyayaring ganon na substandard projects. Dahil sa atin, hindi naman tayo perfecto, pero wala po rin ganon. Tuloy-tuloy po yung paggawa natin ng mga flood control projects dahil nung nagpa-interview po kami doon sa mga nagawa namin na kailangan pagdugtungan. Nagre-request po yung mga kababayan natin na sana madugtungan pa hanggang doon kanila dahil syempre yung ginagawa nating project phase by phase.
hindi pa rin totally protected yung ating mga riverbanks na umaapaw po. Kaya nalagyan po natin yung mga priority areas, di ba? O yung mga next na priority, sana mapondohan pa rin po. Yung river system natin, yung merong major rivers tayong mga 5 river systems po. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan sa ating nasa jurisdiction natin, Pangasinan 3rd District Engineering Office along 5th and 6th Legislative District. Doon po sa sumbong sa Pangulo, kung ano man yung nakikita nyo sa ating mga proyekto, ay pwede nyong i-report po doon. Para sa tingin ko, makakatulong din po sa amin kung sa amin ay mayroong mga questionable projects po. I-consider din po namin yun. Although, I believe na talagang maayos po yung mga proyekto namin dito sa Pangasinan PDEA. Dahil nung nakaraang baha, tayo ay medyo maayos po ang kalagayan ng 5th at 6th Legislative District po. Mula rito sa bayan ng Rosales, ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uulay. This is Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!